Ba't yung tinutugtog mo kanina? Kasi po yung tatay ko, tunay kong tatay, sabi niya, kinalimutan niya na ako bilang anak. Mhm. Nakakalimutan niya na bilang anak. Parang minsan, nung sinabi niya na yun, biglang parang nawalan ako ng pag-asa. Mhm. Yan. Hindi na, hindi ka lang anak, hindi na. Wala na ako anak, nalalimutan ko na kayo. Nalalimutan ko na kayo. Bibigyan niya ako sa buhay. Saan? Hindi niya ako talaga pinilalaman ng lolo. Wala na ako anak. So doon sa mga narinig mo kanina kay papa mo, yung mga binitawan, yung mga salita sa'yo, kumusta ngayon yung puso mo? Parang nagano siya. Nagano po siya, parang lalas na sa ano siya. Unti-unti, naghihilam mamaya. Naaalala ko na naman po. Ang sakit po talaga. Okay. Kaya pinlay mo yung kanina. Opo. Pagdating ko doon, pumasok po ako, sabi ko, mag-uusap po kami. Tinutugtog po yung, anong title nun? Kalimutan ka. Kalimutan ka. Okay. Hindi po talaga maalis. Isipan ko yung mga sinabi niya po. Basta ano lang, yan mo lahat yan kay God, yung mga sakit na naramdaman mo kanina. Ang title po ay Kalimutan Ka. Pilit kong kinakaya na bumangon mag-isa sa kama. Kasi kahit na ano pang gawin pilit mo, kasi kahit na anong gawin pilit mo, okay na kung wala ka. Oh, hirap tanggapin, di mo na ako kailangan. Sana na may nilabanan mo. At kung ko bang gawin kung pagkukunwari, tila ba nakalimutan ng ayoko pang mawala ng pag-asa. Mga mata mo'y masilayan ko. At kahit ano bang gawin mong pagkukunwari, tila ba na natutunan ng kalimutan ka. Galing nga. Ba't yung tinutugtog mo kanina? Kasi po yung tatay ko, tunay kong tatay, sabi niya, kinalimutan niya na ako bilang anak. Nakakalimutan niya na bilang anak. Parang minsan, nung sinabi niya na yun, biglang parang nawalan ako ng pag-asa. Yan. Hindi na, hindi ka lang anak, hindi na. Wala na ako anak, nalalimutan ko na kayo. Nalalimutan ko na kayo. Bibigyan niya ako sa buhay. Saan? Hindi niya ako talaga pinilalaman ng lolo. Wala na ako anak. So doon sa mga narinig mo kanina kay papa mo, yung mga binitawan, yung mga salita sa'yo, kumusta ngayon yung puso mo? Parang nagano siya. Nagano po siya, parang lalas na sa ano siya. Unti-unti, naghihilam mamaya. Naaalala ko na naman po. Ang sakit po talaga. Okay. Kaya pinlay mo yung kanina. Opo. Pagdating ko doon, pumasok po ako, sabi ko, mag-uusap po kami. Tinutugtog po yung, anong title nun? Kalimutan ka. Kalimutan ka. Okay. Sobrang sakit po talaga. Kung 1 to 10, paano mo susukatin yung ano mo? 1 to 10 yung sakit. Super po 10 talaga. Okay. Sige. Kaya mo dinan na lang sa pagtugtog kanina. Opo. So gusto mo talaga makatapos? Opo. Magpagpatuloy yung kaalaman mo sana, di ba? Opo. Okay.
yung kahilingan mo, ibibigay ko. Pero, madaming rules. Opo. Susundin ko pa naman po yun. Handa ka na sumunod sa mga rules. Opo. Pero yun makakabuti sa'yo. Opo. Unang-una, syempre, alam ko may may pundasyon na kahit papaano dito sa puso mo, yung relasyon mo kay God. Opo. Ngayon, mas palalimin natin yon. Kasi nando na lahat, pagka once na lumalim yung pagkilala natin kay God, nando na rin yung susunod na tayo sa mga magulang natin. Hindi natin nahayaan na masaktan sila. Susundin natin kung ano yung makakabuti sa atin. Busy, Tag John? Nandito ako sa taas. Nasa taas ka lang pala. Okay. Nandiyan pala si Tito John. Sa akin kasi, ako sinasabi ko to, ang mahalaga sa akin, bonus na to. Yung matalino ka, ganun. Pero ang pinakamalaga sa akin, yung puso. So, tinawag ko si Tech John para masabi sa'yo yung mga rules namin dito. May maganda akong balita sa'yo. Dito ka. Anong magandang balita? Init. Mainit ba? Mainit. Galing kay Papa niya. Kamusta? Okay naman, di ba nagalit sa'yo? Lahat ng masakit yatang mararamdaman ng isang anak. Narinig niya kanina. Nagbitaw po ng masakit na salita yung tatay ko. Sige, tapos napag-usapan niyo naman na yan. Doon na tayo sa magandang balita muna. Ang magandang balita, di ba, kahilingan niya na mapagpatuloy niya yung pag-aaral niya. Tapos mapagpatuloy niya higit sa lahat yung mga talento niya. Sabi ko, kailangan talaga ng tulong ng bata. At ang sagot namin dyan, pati ng kapatid ko, alam mo naman, ano sagot natin? Sabihin mo sa kanya. Oo, okay naman. Thank you po. Oo. Okay, congratulations. Welcome to the club. Thank you. At syempre, personally, di pa kita masyadong kilala. Dahil unang-una sa lahat, syempre, kapag meron kang isasama sa pamilya, number one dyan, syempre, yung mapagkakatiwalaan. Yung Tiwala. tiwala. At syempre, kung anong meron kami, yun din ang meron ka. Anong pagkain namin, yun din pagkain mo. Kumbaga, napakahalaga nung tiwala na ibibigay sa'yo at sana yung tiwala na yun ay wag masisira. Okay? Opo. So, yun ba'y maluwag naman ba sa kalooban mo? Opo, pakaluwag naman po. Kahit nga silang tao ayoko masira yung tiwala. Kahit yung stepmother ko. Ibig sabihin, yung pagkakataon na makasama ka dito, yun ba'y maluwag sa'yo? Di ka ba napilitan lang dahil wala ka ng option? Sige na nga, doon na nga lang. Hindi po. Baga, kagustuhan mo rin. Ako po yung nagsabi sa ama ko. Okay. Pero bakit gano'n na lang yung tiwala mo? Bilang ikaw, ano bang naramdaman mo or bakit gano'n ka na lang nagtiwala kay Tatay Ram? Malay mo, kriminal to. Hindi po. Nakita ko naman talaga po yung pagkatao po ni Tatay Ram. Yung mga pamilya niya. And napakabait, marespeto. Ayun. Lahat po nakita ko yung kabutihan. So, hindi ka naman nakaramdam ng baka ibenta ako dito? Hindi po. Hindi. Okay, sige. Siyempre, yun naman ang sa amin, yung tiwala. Sana, Rain, ay pakaingatan mo. Iwasan mo na, iwasan mo na makagawa ka ng isang bagay na pagsisisihan mo sa huli. Dahil, lagi mong tatandaan, ang material na bagay, pansamantala lang, nauubos.
Hindi yan magpakailanman. Opo. No? Yung iba kasi nasisira dahil sa mga material na bagay. Minsan dahil sa pera, minsan naman dahil sa nasisira dahil sa yabang, lumalaki ulo. Akala siguro kay galing-galing na, kay ano-ano na, lumalaki ulo, nawawala yung paggalang, nawawala yung kababaan ng loob. So hindi tugma. Sabi nga nung tatay namin, habang daw yung palay nagkakabunga, lalong bumababa. Lalong nagpapakumbaba. The more na pinagpapala, lalong nagpapakumbaba. Hindi yung the more na pinagpapala, lumalaki ulo. Diba? Delikado yun. Pumuputok yun kapag lumalaki ulo. Masakit yung pag bumagsak. Ganun pa man, yun yung pakababantayan mo. Hindi ka namin lagi-lagi bababantayan doon. Pero ikaw sa sarili mo, kailangan binabantayan mo sarili mo. Wait lang, nasa lugar pa ba yung ugali ko? Yung bang pakikisama ko, nasa lugar pa ba? Nagigets mo? Minsan dahil yung iba nasosobrahan, nakalimutan na yung pakikisama. Yung tipong nakalimutan ng maghugas ng pinggan kasi nasobrahan nga Opo. Gets mo ibig sabihin? Hindi na marunong maglaba. Nawiwili. Lagi mong tatandaan na andito ko dahil nakikisama ako. Gusto ko hindi ako maging pabigat sa kanila. Ano man yung pwede ko maitulong, gagawin ko. Diba? Hindi yung nga. Hindi yung sasabihan lang, doon lang gagalaw. No? Hindi naman sa parang gagawin tayong utosan dito, kundi normal kasi yun mga gawaing bahay. At least maramdaman mo rin sa sarili mo na nagkakaroon ka ng parte, kabilang ka. Diba? Mas okay yung gano'n. Parts of the family. Parts of the family. At siguro sa umpisa medyo mahihiya ka, okay lang naman din yun dahil syempre kinakapa mo pa yung mga tao. Pero unti-unti i-overcome mo yun and tapos gawin mo yung mga sa tingin mo dapat gawin nang hindi na kailangan utusan. Siguro sa umpisa dahil ginagabayan ka, no? Ayaw naman kasi minsan dito, ayaw namin minsan yung parang, halimbawa lalo na kapag bago, ayaw namin yung parang manduhan. O gawin mo to kasi baka ang tingin ninyo, ay ginawa pala akong katulong dito. Gets mo ibig sabihin? Sa parte namin, hanggat maaari, dapat maisip nila yun. Sa amin, ang sa isip namin, yung tao na yun dapat naisip niya na kung ano yung mga dapat niyang gawin. Hindi na namin kailan sabihin. Diba? Nagigets mo yung punto ko doon? Okay. Ibig sabihin may kusa. O halimbawa, walang utos. Hindi naman yung, pwede ka muna din magtanong, baka naman lumabas na pabida. Pwede po ba akong maglinis po muna? Or ako na po yung maghugas. Ayan. Okay? Baka pati bubong linisin mo. Pero gets mo yung punto ko, ha? Nagigets ko pa. Balance lang. Okay. Kasi yun yung pamilya nagtutulungan. Tama? Teamwork. Okay. Teamwork, tama. At syempre, personality-wise, kumbaga maganda, mas makilala ka pa namin. Paano ka maging masaya, paano ka maging malungkot, paano ka nabibwisit, paano ka naaasar. So yan, kumbaga, kakapain natin yan sa isa't isa. Hindi ka ba mainitin ang ulo? Hindi naman po. Ano lang, kumbaga iinip lang. Naiinip. Pero nagkita ko ng instrument. Ayun, pag nainip ako, instrument. Instrument. Mahilig ka talaga sa instrument. Okay. Hindi ka ba nagkaroon ng mga barkada? Kaibigan po. Kaibigan. Okay. Kamusta yung mga kaibigan mo? Well lang po, yung pinuntahan po namin ng una. Ay, mga kaibigan ko, yung mga pinuntahan ko. Mga ano naman ba sila? Good influence? Nasa good influence po sa akin. Musta? Okay lang. Nasa masaya. Laka ng boses, no? Oo. So, okay. Siyempre, may kanya-kanya tayong kinalakhan. Di ba? Hindi namin alam kung paano ka lumaki, pero base sa kinikwento mo, doon ka sa simbahan lumaki. So somehow, sa isip namin, may mga nakatanim sa iyo mga salita ng Diyos, tama? Patungkol sa Panginoon.
But syempre, hindi rin natin alam kumbaga paano yung ugali ba ang ibig ko sabihin. So sa amin, ang inaasahan namin na yung nakikita naming kabaitan mo, yun talaga ikaw. Hindi, kasi alam mo rin, yung iba nagpapanggap, nagbabait-baitan. Kapag nakapagpalagay na, lumalabas yung ugali. Pangit tao. Oo. Gusto namin dito totoong mga kasama. Totoo ugali, totoong magmalasakit, magmahal. Kung paano namin tinuturing, ganun nyo din kami tinuturing. Kasi ang hirap naman, ituturing ka namin pamilya. Pero ang turing mo pala sa amin, iba. Parang hindi bagay, no? Ang gusto ko lang paalala sa'yo ay Meron mong konting kumari lang, Kuya Rin, sa'yo, itatama natin yun. Yun naman yung gusto namin gawin. Mas nakakabuti. May tama natin yung mga mali. Usaping pagkakamali, lahat naman may pagkakamali, di ba? Maaaring may kinalakhan ka na ugali na akala mo okay, pero hindi pala. Maririnig mo kami na magpapaalala Hindi sa na Rain. mabago. O yung ganitong ugali, ayusin natin. Okay, so paano dapat tayo mag-respond doon? Ay, ganun po ba? No, hindi yung, bakit ganito ako Mali. Diba? Tanggapin nyo ako kung ano ugali ko kahit hindi na maganda. Hindi tama, ano? Opo, yung sumasagot pa. Dapat kapag mali, tinatanggap natin at willing tayo na magpaayos. Opo. Tama? Opo. Ayos. Sige. Tatandaan mo yung mga napag-uusapan natin. Kasi yan na yung magiging sistema natin talaga dito. No? Opo. Hindi natin dito, tatandaan mo rin, hindi natin dito ipagtatanggol ang kasalanan. Ang kasalanan ay kasalanan, kailangan mahayag siya para may ayos. Opo. Diba? Nung nagkasala si Eva at Adan, ano ginawa nila? Hindi. Nagtago. Tago. Kasi kapag nakakagawa ng kasalanan, nakakaya, tinatago natin. No? Pero ano ginawa ng Diyos? Nilapitan niya. Di ba? At nahayag yung kasalanan nila. Kumbaga sa atin, kung merong pagkakamali, humingi agad ng tawad. No? Hindi yung itatago. Opo. Alright? Yes. Sige. Dahil ang kasalanan, ang siyang nagpapahirap sa atin. Buhay. Naniniwala ka ba doon? Opo. Paano mo nasabi? Kasi pag gumawa ka kasalanan, parang ang bigat para sa'yo. Di mo na yung buhay mo. Mas mabibigat yung buhay mo kapag gumagawa ka lagi ng kasalanan. Pagkakamali. Sa tingin mo ba yung paghihirap, halimbawa yung kaguluhan sa pamilya, kaguluhan sa kung anong meron ka ngayon, ay may pinagmulan na kasalanan? Meron. Di ba? Yun yung punto ko. Na lahat ng kaguluhan, kabigatan, ay may pinanggagalingan na kasalanan. Maaring hindi mo kasalanan, pero kasalanan ng iba. Pero dahil related ka sa kanila, apektado ka. Di ba? Or pwede namang paghihirap na pinagdadaanan mo dahil sa nagawa mong kasalanan. So, laging-lagi nandun yung kasalanan. Kaya yung kasalanan hindi natin ipagtatanggol dito. Lagi natin siyang itataboy. Okay? Pag may mali, pag-uusapan. Okay? Pag may tama, pinupuri natin. Very good. Nakikita mo na kapag tama, dapat natin pinupuri kapag tama. Pero pag mali, syempre, dapat inaayos natin. So siguro yung ibang mga detalye pagdating sa mga rules natin, tsaka na natin mapag-uusapan dahil gabi na rin. So, basta marunong ka lang makiramdam, hindi yung paulit-ulit. Alam mo yun, sinabi na, kakain na, nakakalimang tawag na. Ayun, hindi pa bumabangon. No? Ayun, siguro sa ngayon, Tatay Ram, yun muna ang natin. Kasi yung iba namang mga trabaho dito, marami naman kapag walang mission, ganyan. May pwedeng magdilig, pwedeng magwalis sa labas, pwedeng maglaba. Siyempre, sarili mo, no? Priority. Yung sarili mong labahin. Hindi naman ipapalabas sa iyo mga damit dito. Mga gamit mo lang. At ayun, mahilig ka namang instrument, basta magpaalam ka muna bago ka gagamit. Baka na may natutulog para pasintabi. So, ayun, Tataram.
i-ano natin yung iba pa. Marami pa na, simple lang naman ng rules natin. Hindi naman ganun ka ano. May tinugtog nga siya. Gusto mong marinig. Yung kanina, naging gitara Narinig siya. mo. Oo, narinig. Okay. Nandito si Rick ako. Wala sa tono. Hindi mahalaga sa akin yung nakaraan mo. Ang mahalaga sa akin kung ano yung gusto mong marating ng pangarap mo. Yun yung gusto kong tulungan ka. Okay? Kahit sino dito, hindi mahalaga kung ano yung nakaraan. Ang mahalaga kung ano yung pwede nating baguhin sa buhay mo. At doon natutuwa ang ating Diyos. Sa tulungan yung mga tao na naliligaw, na bigyan ng direksyon papunta sa Kanya. Tandaan mo yun. Opo. Ang walang Diyos dito sa buhay, nagugulo. Yung sinabi ni Tito John mo, marahil hindi ikaw yung may kasalanan kung bakit magulo yung buhay. Biktima ka doon. Doon ako nasasaktan. Biktima ka. Hindi ko naman kayang husgahan yung mama at papa mo. Pero biktima ka talaga ng kasalanan. Bunga ng kasalanan ay kaguluhan, kamatayan. Kung ano man yung mga nararamdaman mo yun sa puso mo, sa isip mo, yung gumugulo dyan, yung mga, lalo na yung sakit. Alam ko sobrang sakit nun. Iyan mo lang kay God. No? Opo. Sana nga lang po natulala ako kanina. Ang sakit po talaga eh. Hindi ko mapigilan ano. Kasi yung nararamdaman ko po ngayon eh. Iba, ang sakit po talaga. Naalala mo yung mga sinabi niya. Kasi yung sinabi niya po kanina yun. Parang hindi niya na talaga ako tinuring na anak. Kasi akala ko, wala nang magsusuporta sa akin. Kahit sarili kong tatay. Sinabihan ako ng masasakit, inaboy po ako. Sana maunawain niya po. Tinutulungan ko siya, mahal ko siya. Hindi po talaga maalis. Isipan ko yung mga sinabi niya po. Basta ano lang, yan mo lahat yan kay God. Yung mga sakit na naramdaman mo kanina. Wala. Naiyak na siya. Kunti ka. Hindi ko po talagang pigilan. Sakit po kasi talaga eh. Sige, kung gusto mong isikaw, iiyak, mas maganda yan, mailabas mo yung ano mo. Kahit anong gawing tulong ko po sa kanya eh. Wala rin po sa kanya eh. Kaya gusto ko nga po, tulungan talaga siya paano siya magpabagong buhay. Hawa rin po ako sa mag-ina dahil may bagbabanta na nga po siya. Kung minsan lumalayo po ako sa tatay ko, paano gawin sa akin eh. Ganun ako siyang tulungan, laging puntahan. Para sa kanya, nandito ako para tulungan siya, magbagong buhay po siya. Hindi ko pa naman malubos isipan niya yan. Nagbitaw siya ng mga sakit na salita. 100% po talaga napakasakit. Kanina, parang ano lang sa'yo. Kala ko nga, buti kinaya mo nga kanina eh. Yung binibitawan niya sa'yo. Ano ka naman, parang siguro nasanay ka na. Po. Pero sa loob ko lang, matanong man nila ako na okay ka lang. Masasagot, okay lang ako kahit na hindi. Sa loob ko, masakit. Pilit na lumalaban po.
Pinalabanan mo lang pala. Pilit na kinakaya ko. Nararamdaman ko ang sakit. Siguro yung mga kabataan po ngayon, sana maging lessons po sa kanila. Pagsusuko, magpakatatag kahit anong problema po. Lalaban pa rin po kahit anong mangyari. Pilit bumangon. Kahit na masakit. Lalaban para sa kinabukasan. Kahit masakit po yung sinabi niya, kinaya ko po kanina. Sa naloob ko na lang. Habaan yung pasensya. Ipilit ko po sabihin sa sarili ko yun. Rain, kayanin mo. Kayanin mo yung mga sinabing masasakit. Kayanin mo yung problema. Lumaban kang mag-isa. Lumaban ka ng panatag. Walang mangyayaring problema. Tinasang tabi ko yung sakit po kanina. Kulit-kulit na po siya. Bagong buhay na siya. So, hindi niya magsabi. Kahit pa paano, nabawasan yung mga kinikim ka mo dyan. Sana po, matulungan ko talaga siya.